Okay. Ay. So, yep. Tanggalin natin ito. Naman hindi yung kamay ko. Kakalinis. Lagi kasing ano kasi yung ano ko, tawag dito. May rhinitis ako. So, lumalala siya pagka umaalikabok. Kaya, kailangan ko maglinis ng maglinis. Although, may mga iniwan ako. Thank you, Kes. May mga iniwan ako na alam mo yung pamatay sa ipis, yung alam mo yun, parang hindi siya bygone. May bygone pa ako. Yung ayoko kasi sa ipis. Mag-isa lang ako. So, yeah. Tingnan natin ngayon yung ha. Hala, ano nangyari? Ba't hindi ko to nagawa ng maayos? Anong ginagawa ko? Bigyan niyo ako ng Sodaxay na una natin babasahin. Dahil kung hindi, may uunahin ako. Char. para ako nangaway. Hindi ko alam yan. Pero best way na malaman mo para kung magka-baby kayo is magpa-check up kayo. Tanong sa akin yung mga yung mga ganyan. Kayo talaga. Yung mga health nyo, lalo na, andito lang ako para gabay. Minsan nakikita yun sa baraha, pero pagka para sure kayo, lalo na makita kung pares kayong tawag dito fertile, thank you Libra, Libra Dabana, tawag dito, ipaka-check up mo sa doktor. Kasi alam mo may hormones yan meron din sa lalaki. Alam mo ba minsan, yung lalaki, nagkakapalit sila ng bayan. Kung napanood nyo yung about kay Oyo Boy saka yung kay Christine. Oo. So, yan. Pisces. Okay. Unahin natin yung Pisces. Lagyan ko lang ng oras, ha? Kasi nga ako Grabe. Tingnan natin ang current situation ng mga Pisces, no? Para malaman natin kung para sa inyo talaga tong reading na to. Para kung hindi, check your sun and moon and rising, no? Ay, hindi ko pala alam saan ako pupunta sa birthday ko. Gusto ko mag-Baguio. Pero alam ko maraming tao dun. Saka, gusto ko magpa-drive. Nga lang. Ayoko magpa-drive dun sa kakilala ko kasi ang daming nun. Ayoko pati hindi ako safe pagka nakasakay ako sa motor noon. Gusto ko sana yung solo ko yung alam mo yung safe ako. Kaya hindi ko mapuntahan. Kaya naghahanap ako. Baka meron kayong idea na pwede kong puntahan kahit bukas. Na lugar na, para siyang Benguet. Yung parang ganun. So, yung tahimik. Ayoko maingay. Saka ang daming problema talaga. Pero nakangiti pa rin ako. Okay? So, yeah, Pisces. Overall energy mo, Pisces. Parang sabihin natin na, ngayon kung Pisces ka, meron kang karelasyon or meron kang gustong tao na ayaw ng tao sa paligid mo. Halimbawa, pamilya mo ayaw doon sa taong mahal mo. Okay? Or meron kang karelasyon currently dahil ang overall energy is love affair. At nasa karmic, relationship ka. Grabe, no? Sabi, yung ibang tao, no? Gusto ko lang tanungin to, no? Gusto ko lang sabihin to sa mga tao. Paano naging third party ang current relationship? In love siya sa iba, di ba dapat yun ang third party? Guys, ganito kasi yun. We base on energy. Parang yung masculine at yung divine feminine energy, right? Hindi siya pwedeng i-gender na, ay, lalaki yun, ay, babae yun. Maliban na lang kung talaga nakikita sa baraha. Karmic, kahit na currently partner yun or kasal ka, tawag dito, hindi siya, meron kang tao na parang hindi mo nakatuloy, hindi ka kinasal, pero yun yung sinasabi sa barahan ng partner mo, kasi yun talaga yung meant to be mo sana, nga na siguro, in circumstances, pride, ego, or something like that, no? Nakadepende, guys, no? Hindi tayo pwede dumepende sa relasyon na hindi, dapat yun ng third party kasi siya yung nanggugulo sa relasyon ng dalawa. No, bumabase tayo, no?
So, actually, hindi ko pa naman alam kung itong love affair na to is third party din, or soulmate lang, or ganun-ganun, no? Pero yeah, ang nararamdaman ko kasi, Pisces, you're in love with someone else, okay? Hindi siya pwedeng masabi na love affair, lalo na kung wala pa naman kayong ginagawa, no? I think wala pa kayo doon sa ganun. Nakikita mo pa lang yung signs na dapat mong hiwalayan yung currently relationship mo. At tingin mo parang too late na ba? Kung hiwalayan ko to ngayon, if I come towards this person, is it too late na ba? Kung hindi to sitwasyon mo, Pisces, okay? Check your sun and moon rising. Ngayon, kung Pisces ka, pero sa ng situation, you can always stay. Ang sasabihin ko lang sa iyo, Pisces, kung makikipaghiwalay ka sa isang tao, huwag mong ibabasihin sa taong gusto mong puntahan. Tanungin mo muna sarili mo, bakit ka makikipaghiwalay, okay? Mahal mo ba yon? Bakit mo hiwalayan kung mahal mo? Bakit mo hiwalayan kung may nararamdaman ka talaga? Huwag mo ibabase na dapat, pag nakipaghiwalay ako, gusto ko meron ako makuha agad eh. Ay, hindi, walang ganun. Walang ganun sa mundo. Hindi ka pwede kasi magkaroon ng bago sa, tawag dito, halimbawa, nakipaghiwalay ako, ay, may bago na ako kinabukasan. Oh, asan ang healing mo doon? Okay? Kung makikipaghiwalay kayo sa isang tao, may kapalit o wala, sana ang iisipin nyo, hihiwalayan ko to dahil mahal ko ang sarili ko. Dahil alam ko hindi ko kaya siyang mahalin at alam ko may tao magmamahal sa kanya na mas better. Hindi dahil na, ay, gusto ko kasi kapalit agad to eh. Kasi, ay, type ko kasi to eh. Huwag ganun, guys. Okay? So, kung magiging fixated tayo dahil nakikipaghiwalay ako dahil may iba akong gusto, ang pangit po nun. Makikipaghiwalay ka dahil alam mo yung totoo. Hindi mo mahal talaga yung pattern mo. Kaya nga siya naging karmic, diba? So, yeah, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Pisces. Mga near future ng Pisces, no? So, general reading tayo ngayong Sunday. Baka sa susunod na live ko, parang gusto kong i-try yung career na para sa'yo. So, yeah. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Pisces in their near future. Within the 7 days, ganun. Minsan kasi, di ako okay. Nalilito. High Priestess, minsan lagi ko sinasabi, di ba, intuition. Pero I think malilito ka. Nalilito, okay? Ace of Cups. Yeah, you want a brand new beginning with love. Hello, Taurus. No? So, yeah, you want a brand new beginning with love talaga, Pisces. So, sabihin mo sa akin kung sa'yo to, hindi, okay. Gusto mo magkaroon ng justice. Must be, you will make a move towards, no? Pero nalilito ka. Hindi mo kasi malaman. You are fixated. You want to know kung eto bang taong to, sasaluhin ka. Adik. Salamat. Tawag dito, hindi mo alam kasi kung sasaluhin ka ng taong to, no, Pisces, parang gusto mo ganun, wag. Okay, kung makikipaghiwalay tayo nga, sabi ko nga sa inyo, dahil alam natin hindi natin mahal ang tao, hindi dahil takot tayong mawalan. Wag niyo, Ma'am Rocky, wag na wag mabibigay ang full date of birth nyo, okay? Hindi pa ako marunong birth chart. Wag na wag dahil maraming scammers. Baka gamitin yan, okay? At again, kung magpapa-private reading kayo, hindi ako mag-PM sa inyo at hindi ako unang magpapalo sa inyo, guys. I don't chase, I attract, okay? Para lang iwas din tayong scam. Huwag kayo maniniwala sa mga nag-PM sa inyo, okay? Kasi hindi ko gagawin yun. Diyos ko, tingnan nyo naman kamay ko. Linis, trabaho, sideline, side hustle. So, kung pahinga. Okay, tapos Pisces, dahil nalilito ka, kung dapat bang hiwalayan to, ganun. I think susundin mo pa rin, in the near future, yung nararamdaman mo towards yung gusto mo magkaroon ng brand new beginning with love, which is tama, okay? Kasi, alam mo, Pisces, ang sasabihin ko sa'yo, either kasi na, sabihin natin kung hindi ka man magkaroon ng ending dun sa taong gusto mo, nakikipaghiwalay ka kasi alam mo hindi mo mahal ang isang tao, di ba? Okay. Oo naman. Okay, sige, go. Let's go to Gemini tayo, ha? Tingnan natin. Ay, bibigyan ko ng oras to, Gemini. Wait lang, guys, ha?
Alam niyo naman, 10-10 might be resonate. 10-10 eh. 10-10 di Sarah Penchar. Grabe na. Pagod ako naghanap ako ng diaper ng ibon ko kasi gusto ko sila kasama kung pupunta ako ng, tawag dito, ng Baguio. Tingnan natin ang current situation ng Gemini, no? Sunod natin yan, ma'am, yung Libra. Actually, sure ka, ma'am? Baka mamaya kasi nandiyan pangalawa na naman ako. Okay, Gemini. Current situation ng Gemini. Again, general reading tayo, ha? Na to, sana yung last na, kung hindi ko na-upload, guys. Kasi grabe, hindi ko alam kung ano nangyayari kay iOS. Ngayon, in-open mic ko na naman siya. Tinest ko na naman siya. Sana hopefully meron na, no? Hindi ko talaga alam. Hindi pa po, wala pa po yung Saji. Okay, Gemini, I think meron kang, thank you, B. I think meron kang mga bagay na inilalaban lalo na about sa money. Okay? Gusto mo makipag-settlement sa isang tao. However, parang gulong-gulo ka sa mga nangyayari. And you are in a masculine mode. Kahit na babae ka or lalaki ka, okay? Masculine, ibig sabihin, pinoprotektahan mo ang sarili mo. Ikaw yung protector. Ikaw yung ano nga yung padre de pamilya sa ngayon? Parang ganun, no? Kahit sabihin natin wala kang pamilya or malayo ka sa pamilya mo, I think ganun, no? So, kung hindi to ang current situation ng mga Gemini, you can check your sun and moon rising ngayon. Kung hindi ka Gemini, pero same na same ng situation na to, na pinaglalaban ka about sa money, gusto mo makipag-compromise, litong-lito ka sa mga nangyayari, kaya sobrang mataas yung boundaries mo. Okay? Parang wala kang pinapapasok at wala ka rin pinagkakatiwalaan, pero gusto mo makipag-compromise. So, yeah. Teka lang guys, ha? May trabaho lang. Tingnan natin yung mangyayari sa Gemini in the near future. Unahin ko lang tong job ko. Okay? Alam niyo naman. Kaya natin to nagagawa yung collective reading sa general reading is because of my job na bigay sa akin ni God, no? Hindi ko rin naman papabayaan. Pero, mabait din sa akin si God sa yung, yung mga archangels ko, yung guide ko, si Archangel Michael. Kasi, pagka-exhausted ako, hindi naman ako pinipilit. Nga lang, gusto ko rin talaga yung chismis. Char. Okay. Near future ng aking mga Gemini, please. Within 7 days and Piola. Gusto lumabas na ito. Okay. Might be resonate ka kanina sa Pisces. Okay, pero magkaiba kayo. Kasi I think ikaw, number 7 might be resonate. In the near future, overall energy mo is, Gemini is, walang makakapigil sa'yo, okay? Yung determination mo, lahat ng bagay na gusto mong gawin is magagawa mo. Ibabalance mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay. At I think pati sa pera mo, inuunti-unti mo yung mga bagay-bagay. Halimbawa, kung naglilipat ka, halimbawa lang to ha, inuunti-unti mo inaayos-ayos mo na. Wala ka pang nahahanap na bahay, pero nakabox na yung mga bagay na hindi mo ginagamit, na pwede mo nang ilipat, no? Halimbawa, kung makahanap ka na, sinusunod mo yung intuition mo. Unti-unti mo ginagawa yung mga bagay na gusto mo, dahil hindi ka napapapigil, okay? Gusto mong bigyan ng justice ang sarili mo. Gusto mo magkaroon ng, paano ko ba sasabihin to? Malaman yung, pagka halimbawa, umalis ka sa poder ng magulang mo, ganon, ano ang mangyayari, ganon, no? Nandun ka na, pero hindi ka na yung fixated, unlike before na parang sinasabi mo is, paano ba to? Parang dati gusto mo malaman na dapat
pagka nagsumugal ako dito, dapat sure ako, dapat ganito, dapat ganyan, dapat pagka ano, ganyan. Pero ngayon, willing ka ng magpunta to unknown, no? Sabihin natin na maaring lumipat ka ng ibang trabaho, or maaring lumipat ka ng ibang lugar, or ng ano, andun kasi yung time na nakikita ko na itutuloy mo kung ano yung anong gustong-gusto mong gawin kisa sa mga bagay na sinasabi ng iba. Unlike nung high priestess na nakita ko kanina sa Pisces, nalilito siya, yung high priestess mo isinusundan mo kung ano talaga yung nasa intuition mo, okay? Ano ba yung intuition yung nararamdaman mo? So, let's go to Libra, no? Nangako ako eh. Okay. Lagyan lang natin to ng ano, no? Ng time slot. Para mamaya, pagka nilagay ko, yan. So, ano naman ang current situation ng aking Libra? Grabe. Ayan. Hindi ako nag-aircon sa ngayon. Libra. Okay. Lima yung lumabas sa Libra. Okay, overall energy ng Libra is, sobrang down si Libra. Hindi siya makagalaw kung nasaan siya ngayon, okay? So, kung hindi ito sitwasyon mo, hindi ito para sa'yo, sigurado ako sa nararamdaman ko na sobrang down ka. May bagay kang gustong gawin, may gusto mong pakawalan ng sarili mo. Nga lang, hindi mo magawa, okay? Pero I think malapit ka ng sumabog, okay? May hinihintay ka lang na pera para makaalis ka. May gusto kang makausap na tao, nga lang pagka tinetext mo, dinidelete mo din, or maybe gumagamit ka ng ibang number, o ganon. Ito yung tao na hindi mawala sa isip mo at willing kang habulin ng taong to once na nakawala ka dito sa anxiety mo at sa pagkakabilanggo mo sa sarili mo, no? So, kung hindi to ang sitwasyon ng Libra as of now, you can check your sun and moon and rising ngayon. Kung Libra ka naman, kung hindi ka Libra pero same ng sitwasyon, you can always stay, guys. Okay? So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Libra within 7 days, no? Tingnan natin. Rooster ka dyan. Okay. Tingnan natin. Wait lang. Wait lang. Hi. Wait lang guys, Dapat sinagot ko na lang ng yes. Oo, yan. Tingnan natin maaaring mangyari. Sa Libra, within 7 days. Okay. Justice then. Wow. Madalas lumalabas ang justice, guy, ha? Guys. Guy. Okay, nice. Libra, marami kang magiging choices within 7 days. Make sure na tama yung choices mo dahil may consequence yan. Yeah, justice. Unlike nung ibang justice na nararamdaman ko, justice yung parang yung makukuha nila yung para sa kanila. And again, makukuha mo yung para sa'yo. Depende sa choices na gagawin mo o susundan mo. Nakablock ang intuition mo because in the next 7 days, nakablock pa rin ang intuition mo pa rin. Okay? Dahil nakatrap ka sa lugar kung nasaan ka, biruin mo trap pa rin. Magkaibang cards yun, nakita mo naman. Dahil, I think, sarili mo yung kalaban mo dahil sa takot, nape-pressure ka, at wala kang magawa. Okay? I think, Libra, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin para ma-release mo yung anxiety mo. Okay? Kung whatever works for you, do it. Alam mo na yung tama at mali. Syempre, kung saan ka comfortable, doon tayo. Okay? So, thank you, Miss Lynn. Thank you. Good evening po. So, let's go to Scorpio. Tingnan natin. Oras. Teka lang, guys, Okay. Lagyan ko lang ng oras para mamaya kasi
Pag to nagkamali pa, naku, hindi na ako matutuwa talaga sa iOS na to. Tingnan natin ang current situation ng mga Scorpio para malaman natin kung para sa inyo to, no? Para hindi tayo fixated. Minsan kasi, kahit pag nagpa-private reading ako, guys, ang ginagawa ko is, nag-check talaga ako ng energy para malaman natin kung para sa kanila talaga to, no? Dahil kung hindi naka-align, ibabalik ko talaga yung pera. Actually, kompleto naman yung na-reading ko ngayon. Okay. Sa chat, oo na, kompleto ka naman. Scorpio. You're going towards yung ano mo, sa spiritual path, meaning yung pinapalo mo, yung pangarap mo unti-unti. Medyo close up ka sa ibang mga tao. Although kailangan mo ng tulong, napo-frustrated ka tuloy kasi parang ayaw mo namang sabihin dahil parang hindi rin makakatulong. Yun yung tingin mo. Pero I think andun na, mapupuno ka na din. Malapit ka nang mapuno, lalo na kung yung mga tao sa paligid mo is, paano ko ba sasabihin to, ang lalakas ng, tick ng peace. Dahil parang, yung lahat ng pinaghirapan mo, ay hindi naman sila sumuporta o tumulong, pero gusto nila kumuha ng resources mo. Okay? Yun yung current situation ng Scorpio ngayon. Kung hindi yun ang current situation mo, check your sun and moon and rising ngayon. Kung ano ka, hindi naman Scorpio, pero same naman ang situation mo. You can always stay. Okay? So, tingnan natin. Scorpio, ang maaaring mangyari sa'yo within 7 days. Okay? Okay. I think magsasalita ka ng hindi maganda sa mga taong nagbigay ng burden sa'yo. Yeah. Kasi mapipil trap ka. Mapipil hopeless ka. Overall energy. Etong mga taong to'y, paano ko ba sasabihin? Iba yung pinapakita nila sa sinasabi nila. Nililito ka nila. Pero I think within 70 days, magsasalita ka ng hindi na maganda sa mga to at ibibitawan mo yung mga bagay na nagpabigat sa'yo na ginawa nila. Yun yung mga sasabihin mo within 7 days, no? I think andun ka. Tingin mo kasi minamanipula ka ng mga taong to, no? Yeah. Dahil lang kung bakit, ay, nice naman na din. Dahilan kung bakit hindi ka, paano ba sasabihin hindi ka makaalis kung nasaan ka? Pero dahil pagkabitaw mo sa kanila, pagsabi mo sa kanila, I think sila na rin mismo iiwas sa'yo. Actually, nangyari na din sa kanya na din. Hindi ako dahil sa kanila ba, ayaw mo ba sila iwanan? Or hindi ka pa ready? Huwag ka mag-alala. I think naman, kakayanin mo siya. Basta yung bitawan mo yung mga bagay na hindi sa'yo, ha? Ay, Diyos ko, ayan na. Hindi nila hawak yung buhay mo. Kayo masunod, okay? Nadine, kayo masunod. Huwag kayong huwag kayong ninja, hanabi ako, char. Huwag kayong actually, ganyan din nangyari sa akin. Konting little about me lang, no? Pamilya ko din, ayaw ko bitawan before kasi ako yung breadwinner. Dumating sa point na talagang hindi ko na kaya. Alam niyo ba kung ano lang sinabi ko? Hindi ko na kaya magtrabaho. Napapagod na ako, baka wala na ako ibigay sa inyo dahil gabi-gabi na ako umiiyak nun eh. Last 2023. Okay. Tapos sabi ko, habang nag-aaral ako, kung hindi, bibitawan ko talaga. Ayun, pumayag sila.
na mag-condo ko. So, kunwari, oo, kasama kayo dito, ganon. Hanggang ngayon, nandito na ako sa sarili kong house and lot. Yeah, okay. Pero malapit pa rin naman ako sa pamilya ko. Pero hindi kami nag-uusap ng kapatid ko. Kasi, hindi kami okay ngayon. Hinahayaan ko lang siya kumain ng kumain kasi sagot ko pa rin yung pagkain doon. Hati kami ng isa. Tapos, si mama lang yung kinakausap ko. Paano kasi nasobrahan na siya ng sobrang luwag ko kasi sa kanya. Hindi ko kasi naranasan guys na maglaro ng, nakakapaglaro lang ako sa school. Kasi after school, kailangan ko magtrabaho. Kung hindi ako nagtatrabaho, ako nag-aasikaso sa mama ko. Ako kasi nagtatrabaho mama ko. Or laging wala mama ko kasi lagi ako pinapaampon kani-kanino. So, hindi yun naranasan ng kapatid ko, guys. Naging maluwag ako ng sobra sa kanya na bata pa sila. Sige, lumabas kayo, maglaro kayo kasi naging introvert ako eh. Ayoko maging introvert sila. Gusto ko marami silang kaibigan. Although marami rin naman akong mga kaibigan, which is mga classmate ko. Saka yung mga nagiging close ko. Bihira ako maging close pero talaga nagiging best friend ko. Pero pag nasaktan ako, lumalayo ako para hindi mawala respeto ko. Tapos ayun, sumagad naman siya. Binibigay ko yung mga gamit ko dun sa nanay ng jowa niya. Yung pamilya ng jowa niya. Kasi mabait yung nanay ng jowa niya. Yung jowa niya is medyo hindi ako okay. Pero dahil mahal niya, sige, bahala siya. Alam ko yung intuition ko doon, kaya hindi ako dati kasi mahal na mahal niya, biglang nagbago yung energy noon. Pero ayoko na magsalita. Although sinasabi ko sa kanya, syempre, pag nagmahal tayo, di ba guys? So, ayun. Hindi na kami nag-usap, ilang araw na. Kaya kong kalimutan na may kapatid ako. Dati kasi hindi. Dati guys, hindi. Parang katulad ako ng Scorpio, no? Hindi ko sila mabitawan. Ngayon kaya na. Simula no 2023, kahit ang mama ko nagulat nung sabi ko, sige, lumayas ka kung gusto mo lumayas. Kasi, although noon pa naman siya lumalayas, hindi ko talaga pinipigilan. Pero dati kasi nagpi-people please ako na pagkababalik yung mama ko, nagpapakain ako sa labas, bongga. Talaga kumakain kami kasi celebrate. Aba, ginawa naman ng mama ko every month lumalayas noon. Pero okay na siya ngayon, okay. Kasi nakita niya may boundaries na ako. Guys, ganito yan 'Di ba ang bunny, pag nasa zoo, napanood ko to, pero totoo to, yun yung ginaganon-ganon, 'di ba? Pero yung crocodile, kahit malayo, na-amaze sila. Nire-respeto nila yung boundaries, okay? Takot sila. Hindi nila maganon-ganon, katulad ng ginagawa sa bunny, 'di ba? Yun ang ginagawa kong boundaries. Di baling masama na ako, pero masakit para sa akin kasi mapagbigay ako eh. Sagittarius ako guys eh. So pagka halimbawa kailangan ko i-stop yung energy ko magbigay, nasasaktan ako kasi yun talaga, gusto ko talaga magbigay ng yun yung way of love ko eh, no? Thank you, Mario. Sobrang kanina nga lang, di pumunta doon yung isang kamag-anak ko. Tapos, sabi ko, wala naman ako iuutos. Sabi ko gano'n. Kasi tinanong ko, nawawala na naman yung mga gamit. Kaya mula nun, sinarado ko na yung gate kahit dito sa bahay. Kasi dati nakakapasok sila dito. Ngayon, wala na talaga. Isa na lang. Yung kit-kit na, okay? Isa na lang. Tapos yun nga, may boundaries. Mama ko, pwede ko papasukin nga lang. Alam mo, thank you, Mimi. Alam mo yung mama ko, hindi siya pumapasok kasi ayaw niya na pagka may nawala sa kanya sasabihin kasi nga yung isa sa amin nangunguha talaga ng gamit, may asawa at anak na rin siya, no. Madami na nangyari doon. Actually history repeated itself, yung cycle ng pamilya namin mula sa tito ko hanggang sa pinsan ko at ito na nga dito sa amin. Kaya talagang binibreak ko yung cycle nga lang, kahit ano palang guide ko sa isang tao, kung ayaw niya magbago, wala. Kaya hinayaan ko talaga. Hinayaan ko. Although ayoko talagang ihayaan kasi alam ko yung mangyayari. Pero wala. Kailangan bitawan. So yeah, let's go na tayo, no? Miss you po, Kimura. Kilala mo ba ako? Okay, kasi bunso mo, hindi sapat kasama ko sila, ma'am. Kailangan mo-provide lahat. Pwede mo pa rin i-provide na din kung halimbawa ganito, no? Sa sarili mo, hatiin mo. Kung kaya mo, ngayon kung hindi pa, mag-ipon ka, unti-unti, hanggang makaalis ka. Ganun ang ginawa ko. Kasi noong una hindi ko rin kaya, unti-unti lang.
hinati ko hanggang nag-side hustle pa ako. Nang nga, nakilala ko yung kaibigan ng tita ko yung tawag dito, yung dati life insurance. So yeah, tingnan natin susunod, no? Libra, kakatapos ko lang ng Libra, guys. So, bigyan niyo pa ako ng ibang zodiac sign. Kakatapos ko lang, pero follow niyo ako dyan sa Marie, thank you. Joel, thank you. Gandang gabi. Follow niyo ako dito sa sa Pisces, Sagittarius. Okay, sunod. Follow niyo ako dito sa YT ko kasi naka-record naman to, guys. Okay? Mas malakas lang yung energy nung nanonood ngayon. Okay, pagka live. So, follow niyo ako dyan kasi may timestamp naman. Kung nakikita niyo, nagaganto ako, nilalagyan ko ng time. So, tingnan natin ang current situation ng mga Sagittarius. Fellow Sagittarius, no? Thank you, Strawberry. Ako, currently situation ko, alam ko kailangan ko magpahinga, pero kailangan ko ng lugar na hindi ako mapapagod, or at least hindi ako meron akong makakasama na maayos, parang tour guide or driver, no? Thank you, HYD, mga ganon. Kaya lang kasi ang hirap maghanap. Nag-post ako sa mga angkas ng Baguio. Diyos ko, ang mahal na sila. Sana nila ako joiners. Diba nga lang, ayoko ng maraming tao. So, gusto ko na sarili kong hotel. Mag-birthday ako. May binili pa nga akong bubbles para sa akin. Pero mag-birthday rin naman ako. May turkey na nga ako. Favorite ko kasi yung leg ng turkey. Yikes. Pero gusto ko luto ko. Okay. Sagittarius, meron kang mga bagay na nakukuhang mensahe na binibigay sa'yo ng mundo, ni God, ni Papa Jesus, ko ano man ang pinapaniwalaan mo, no, iha? Okay? Iho, nakukuha mo telepathic, dreams through songs, maaring nagugulat ka, RCM Love, thank you, na ganun. May gusto kang i-compromise na isang tao. Okay? Thank you, Mr. Friendly. Thank you, Ken. May gusto kang i-compromise isang tao. Ano nga to. Thank you, Mr. Dream Boy. Mr. Dream Boy. Isko, alam ko na yan, Mr. Dream Boy. Okay. So, Sagittarius, thank you, Mr. Dream Boy. Gusto mo makipag-compromise, okay? At may mga tao ka din na gusto mong, katulad na nangyari sa akin ngayon. Thank you, Miss Dean. Magandang gabi. Halimbawa, kung nasaktan ka na ng sobra, gusto mo magbigay ng malaking boundaries, no? Titingnan mo kung paano sila magbabago or paano nila gagawin para makapasok ulit. Thank you, Miss Lynn. Makapasok ulit sa buhay mo, no? Kasi nandun ka na sa spiritual path. I think, Sagittarius, may mga tao ka na gusto mo i-compromise na kung makita mo na okay sila, sige, let's go. Meron ka naman tao na hindi mo pwede isama kung saan ka papunta. Okay? Hindi naman ibig ko hindi ko at tingin na aalis ka kung nasaan ka. I think ang nararamdaman ko is papunta ka sa karir mo na mataas na hindi mo ipapaalam kung anong meron sa'yo at kung ano yung inaayos mo sa buhay mo at ano din yung tinatanggal mo or ginugulo mo ng sadya. Okay? May nakikita ako dito na ginugulo mo ng sadya na halimbawa kung hayaan na natin yan. Kung halimbawa kung nasa relation ka, dati ikaw yung habol ng habol. Parang ngayon, hayaan mo na, parang nakikita ko pag lalaki ka, di ba, yung girlfriend mo biglang nag-walk out, tas hahabol ka para mag-sorry, tas mag-uupo na gano'n. Ngayon, hayaan mo na to, nakakapagod na, parang gano'n, no? So, yeah, maaring may mga bagay ka na hinahayaan mo na kasi parang ginawa ko na lahat para ayusin to, hindi na talaga to maayos. So, yun, nagpa-awakening sa'yo na nung binitawan mo yung mga taong to, doon mo nakita na parang lalong pumasok yung blessings na para sa'yo. Nung nagulat ka na parang wait. So, pero may nakita ka rin ng mga tao na dapat na
pagbigyan mo na makasama mo dahil eto good team to. Halimbawa kung nasa trabaho ka, no? Shout out sa ex mo. Okay. Um, natawa ko. Yeah, might be may ex ka na babalik. Oo, kasi nakita ko, hindi to coincidence na might be may ex ka na babalik na willing compromise kasi alam mo na good team to. Ganun, no? Actually, might be hindi lang ex, might be dating kaibigan na alam mo na good sa gantong bagay sa pupuntahan mo or gagawin mong business or kung ano man mindset mo, no, as of now. Yeah. So, nakikita mo na yung mga sign na yun. And I think, parang dati binabaliwala mo na yung sinasabi na bitawan mo yung mga yan. Hindi mo talaga binitawan. Ngayon, bakit gaano katagal? Love, di ako nagsasawang sabihan na mahal. Opo, sir, dream boy. Sige, second time natin yung Libra. Tingnan natin ang near future ng aking Sagittarius. Second time ng Libra, guys. So, ayan, si Mr. Dream Boy. Alam ko na yan eh. Magbabalance ka nga sa trabaho, sa money. Actually, yun yung ginagawa ko ngayon. Nagbabalance ako, guys. Tingnan nyo naman. Naglilinis ako ng bahay, ng banyo, ng labas. Hindi na talaga ako nagpapapasok. Paano kasi yung kapatid ko, sabi ba naman nila, baon nila kasi 100, tapos may utang sila sa akin, so naging 50 pesos. Sabi ba naman nila, pinapagawa ko sila ng gawaing bahay na parang sahod nila. Sabi ko, na halos maging nanay mo na ako, yung dugo ko, laman ko, yung puyat ko, yung pagod ko, hindi mo kayang bayaran. Ginagawa ko lang magpalinis dito kahit nasa kabilang bahay kayo. Thank you, Shine. Kasi exchange of energy. Parang ito, no, gusto ko lang ng like. Kaso hindi, ang tingin nila pinahirapan ko sila. Actually, gusto ko malaman nila na hindi madali ang buhay talaga. Kasi hindi ko nakuha ng madali yung buhay na nasaan ako talagang parang 11 pa lang ako. Bata pa lang ako, ampon dito, ampon doon. Pero hindi ako nagalit sa mama ko. Nga lang, nakakapagod talaga. So, I think yun, no, binabalance mo yung sarili mo, yung pera mo, yung gawain bahay, yung gawain sa trabaho, yung pwede mo pang gawin. Kasi gusto mo mag-travel din, no? Within 7 days, I think magta-travel ka. Yung pera na iniipon mo, naiiyak ako. Tawag dito, gusto mong, I think, gusto mo munang malamdaman na malaya ka muna na nakakapagod kasi yung mga nangyari ng mga nakaraang araw siguro sa'yo, na overwhelm ka din. Pero hindi nila nakikita yun. Ang nakikita lang nila, galit ka. Okay? Or, boundaries yan, yung gano'n. Magkakaroon ka rin ng big financial. I think, pera na sapat para bayaran yung mga utang mo at magkaroon ka ng konti para ibigay sa iba or isaluhan. Para maayos yung stability mo, no? Visible, thank you. May tao ata na parang may tao babalik sa buhay mo, natutulungan ka about sa money. Okay? Might be eto yung tao na energetic, napaka-charming niya. Open-minded siya. So, I think makakatulong siya. Hindi open-minded sa kung ano. Open-minded ang nararamdaman. Open-minded sa work. I think ito yung tao na alam niya yung gusto niya. At free spirit din siya. Mahilig din to mag-travel. If hindi ito yung dating pupunta sa'yo, maaaring may makilala ka. Thank you, Mimis, around during your travel, kung magta-travel ka, no? Kung hindi ito kakilala mo. I think basta meron tao na masculine, childish yung ugali, yung medyo, alam mo yun, hindi ko masabing isip bata, pero I think
alam mo yung inner child niya, parang sabihin natin, paano ba to? Si Bong Navarro nagbago din eh. Simula nung nandun si Vice Ganda, nawala din yung pagiging energetic niya eh. Nakakain na siya. Pero minsan nandun doon pa rin naman. Parang yung dating Bong Navarro, na parang ganon, no? Parang Jim Carrey, yung ganon, no? I don't think na mas bata to or what. Pero I think yung ugali niya is mabubuhay din yung inner child mo, magiging magaan. Unlike ng seryosong nakakabigat na wala namang pupuntahan. So, guys, pagbigyan lang natin si Mr. Dreamboy, no? Second natin yung Libra. Munti ka na ako umiyak. Buti na lang. Kaya kasi talaga, guys, hindi ko talaga gusto maging madamot or lumayo sa mga tao na naging bahagi ng buhay ko. Nga lang, pagka sosobrahan na, kaya akong choice kundi bumitaw. Ay, pero ayoko kung ako lang. Dahil lang kasi, hindi naman sa gusto ko silang pahirapan. Actually, hindi ko nga naranasan magka-80th birthday. Hindi ko naranasan na hanggang hindi ko pinagtrabahuhan. Mga syota nila, ako nang libre. Kaya sakit na. Sorry. Hindi naman ako maasa tutulungan ako pagkatanda nila. Gusto ko lang maging maayos buhay nila. Pero hindi. Kasi tingin nila, parang hihingi ako. Actually, hihiga ko talaga sila kasi gusto ko ipuri yung kalahati ng sahod nila. Sa bangko nila. Kasi ang gastos nila, yung iba pa, nagsusugal, kaya galit talaga ako sa sugal eh. O kaya, hindi rin naman ako perfecto, pero hindi ako na-addict sa sugal. Hindi, natalo ako ng 500, hindi na ako umulit. Tapos, karoon din ako ng bisyo, hindi ako tumagal ng 1 taon kasi ang kuripot ko, kasi ako yung breadwinner. So, hindi ko rin na-enjoy. Pero okay lang, alam kong mali at least. Napagdaanan ko yung mga pangit. Guys, hindi ako perfect. Napagdaanan ko yung mga... nagsugal ako, wala pa yata 3 times. Kasi nga natalo, 500. May mga bagay din ako ginawa na mahal. Pero, yun nga, hindi ko kaya. Siguro, di talaga ako tumagal kahit 6 na buwan. Nasaktan lang kasi ako nun. Kasi nga, kuripot ako. Papasalamat ako, kuripot ako. Okay, so Libra. May desire ka na tao, no? Desire mo pa rin siya, ano ba, Libra? Puntahan mo to, guguntihin kita, okay? Pero I think, pupuntahan mo na siya kasi tingin mo, natapos mo na yung bagay na dapat mong tapusin. Ito yung tao na feel mo na parang part ng family mo. Parang familiar sa'yo. Yun din yung naririnig ko. Willing ka mag-take a risk para puntahan yung taong to. Wow naman. General reading to hindi to love reading. Pero kung ano yung lumabas, doon tayo. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa batch 2 ng Libra, no? Within 7 days. Sorry guys, hindi ko talaga sadya. Mahirap lang talaga guys, talaga. Kung akala nila parang gustong-gusto ko magalit or ano. Yung alam mo ba yung hindi naman tayo ganong klaseng tao. Pero kailangan natin maging ganon. Kasi nasobra na sila. Yung parang halimbawa kung niloko ka ng jowa mo or nasaktan ka ng pamilya mo, kailangan mo magdamot kahit hindi mo gusto yun. Kasi nasobra na sila. Okay. You will offer something dito, no? I think, overall energy mo is kung about love to, pupunta ka sa taon to para maging, paano ba sabihin ito? Magkunwaring kaibigan. Okay?
Parang ganon. Hindi mo pa sasabihin kung ano yung nararamdaman mo. Might be na mag-offer ka dito ng about sa money or stability or business. Yung ganon, no? Kasi, yeah, masquerading as friend. Okay? Aquarius might be resonate. Para malaman mo kung ano nangyayari sa kanya. Nakikita ko rin kung hindi ka pa rin lalapit sa kanya, I think yung parang bibili ka ng mga bagay na binibenta niya na hindi niya alam na ikaw yon. Okay? Sasabihin ko lang na nakikita ko rin dito sa barahan na to yung Seven of Swords is sinasaktan mo yung sarili mo. So, kaso kasi hindi mo pa talaga siya pwedeng puntahan. Yun yung gusto mong sabihin sa sarili mo. Pero I think nagsa-self-sabotage ka lang. Kasi natatakot ka. Nape-pressure ka. At tingin mo parang wala kang power sa taong to, no? Pero ang intuition mo, sinasabi na mag-offer ka na rito sa taong to, kung ano yung gusto mo i-offer, buksan ko lang aircon ko. No? Yeah. Pero ayaw mo naman pakawalan yung taong to, pero ayaw mo magsabi kung anong nararamdaman mo. Libra, uy. Ano na? Pasko pa. Sana, wish ko sa lahat ng mga tao, hindi lang sa Libra, magkaroon kayo ng lakas na loob na gawin yung mga bagay na gusto nyo. Alam ko mahirap, maniwala kayo. Pinagdaanan ko yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako mabuting tao kung alam nyo na ang pangit ng record ko, guys. Nga talagang magaling lang talaga ako. Magaling kasi talaga ako sa trabaho ko. Kung ano talaga yung trabaho ko, yun talaga siya. Kaya, gawin nyo yung mga bagay na magpapasaya sa inyo. Kung may masasaktan kayong damdamin, ha, hindi physical, gulping ko kayo. Talagang may meant to be. Katulad nito na kailangan kong saktan sila para malaman nila yung ginagawa nila na hindi pwedeng hingi ka ng hingi. Hindi pwedeng tapak-tapakan mo ko. Dahil lang hinilet slide ko yun. Okay? Mahal ko sila pero hindi pwedeng ganon. Kasi mangyayari nun, pag may nagmahal sa kanilang iba, guys, ipapasa natin yung karma doon sa tao na yun na supposed to be na naituro dapat natin sa kanila. Okay? Nga lang kasi ang hirap lang talaga sa totoong bitawan at lalo na yung kinagawian mo na mapagbigay ka. Alam mo ba, kahit nasabihin mo na yung mga bigay ko ngayon, hindi katulad ng bongga ng mga nakaraan kasi pag birthday ko, puro sulat lang, handmade lang, masaya na ako noon. Pero sinimulan talaga nila, pero pag nakita ko sa jowa nila, magugulat ka, ang mamahal ng mga regalo, minsan nanghihingi pa sa akin, pero pag sa akin, isa lang yung nagbigay sa akin ng talagang totoo sa puso niya. Alam pa yung favorite na flower ko. Si Dave lang sa yung girlfriend niya. Grabe, di ko pa kamag-anak. Grabe yung bata na yun. Kaya hanga ako dun eh. So yeah, let's go. Sorry na. Hindi. Sad siya ko. Libra lang ang wala ako sa chart ko. So, susunod natin, no? Ay, comment kayo. Sorry na. Nagano ako. Mimi, tapos na ako sa Scorpio. Pero, check nyo to. Kung hindi nagkamali ngayon si iOS ulit, kung hindi siya problema, you can, tawag dito, makikita mo to mamaya or maya after nito, i-edit ko lang sa YT ko, yung Ohanas Tribe. Sandali lang. Ha? Okay, zodiac sign natin, Virgo. Let's go. Thank you, Mr. Dreamboy. Virgo tayo. Thank you, Mr. Dreamboy. Ang dami. Thank you po. So, tingnan natin naman ang Virgo. Current situation ng Virgo. Thank you, Mr. Dreamboy. Uy! Kakatapos lang! Rally ng Libra. Kakatapos lang yun. Dalawa na yun eh. Pero, don't worry.
Nasa YT ko naman to. Virgo, current situation ng Virgo. I think Virgo, nagpe-pretend ka na masaya ka. Ang totoo, madami kang iniisip. In denial ka na parang kung may nawala na, no? Ang pinipilit mo pa rin na, kunwari, okay to, okay pa to. Kasi you're willing, medyo may commitment ka na. Thank you rin po, Mr. Jimboy. Always naman po, walang akong ibang kausap po, DC God. Saka kayo, sorry, ganito talaga ugali ko pagka napuno na ako kahit sa bus or jeep. Hindi talaga ako napigil. Maliban na lang kung sa pamilya ko napapapigil ako ng iyak. Pero minsan hindi din. Nga lang kasi, ewan. Hindi kasi safe umiyak sa kanila. So, hindi mo tawag dito, sabihin na natin nakipaghiwalay sa isang babae, Virgo, or lalaki, no? Napunta ka pa rin ng parang okay kayo, parang sabihin natin kung pamilya mo, hindi kayo okay, pero kunwari okay kayo, ganun, hindi mo pinipace yung truth, kunwari masaya ka, pero ang totoo, ang dami na nasa isip mo, kasi gusto mo maayos pa, baka sakali, no? Pero, yeah, kung hindi to ang current situation mo, Virgo, check your sun and moon and rising ngayon. Kung hindi ka Virgo, paresim ng situation mo. Syempre, you can always stay. Lalo sa mga cross-watcher ng Virgo, no? Pero alam nyo, sabihin ko nga, flip or switch the energy. Minsan ganun, lalo sa cross-watcher, no? Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Virgo within 7 days. Ay, nako. Paano ba sasabihin sa Virgo na dapat pakawalan yung sarili niyo dyan? A lot of swords, overthinking, overwhelming, hindi ka napapagod kakaisip. I mean, pagka nagtatrabaho ka, hindi mo naiisip. Pero pagka patulog na or wala nang ginagawa, gusto mo maging busy para hindi maisip yung bagay. Hindi mo pinipace yung dapat mo nang matutunan. Kaya lalo kang ini-eager ng intuition mo na ibitaw mo na kasi hindi talaga kayang maayos na to. Mapipiling trap ka lang, masasaktan ka lang na masasaktan. Pero ang maganda doon, thank you Mr. Dreamboy. Thank you. Pero ang maganda doon, thank you so much for Pero ang maganda naman doon, nasa 10 of Swords ka na Virgo, no? Meaning, eto na yung huli na parang magiging committed ka sa isang bagay na alam mong wala na talaga. At susundin mo na yung intuition mo. Yun yung nakikita ko. Overall energy mo to. Bitawan mo na yan, Virgo. Hindi mo kakayanin yung mga susunod na nangyayari kasi ang tagal na hindi okay. Huwag ka na mag-pretend. Masasaktan ka na masasaktan na. I think mawawalan ka pa. Kaya please, don't. So, next tayo. Tapos na rin po ako, Ma'am Karen, sa Gemini. Follow mo ako, Ma'am Karen, dito. I-upload ko to pagka walang problema yung mic ulit. At tingin ko sana wala. Kasi yung iOS, simula Ma'am Karen, nung in-update ko, ayun, nawala. Tapos na rin ako sa Sagittarius, guys. Ako na lang mamimili. Aquarius. Ako na. Aquarius. Kulit nyo. Aquarius. Bakit kaya madalas piliin yung Aquarius? Simple lang. Sa baba sila. Pisces, Aquarius, Capricorn. Sa baba sila. Okay. Tingnan natin current situation ng mga Aquarius. Yan, ganyan lang naman ako. Pagkaiyak, tatawa, ang ngiti. Baliw na ako. Pero ang cute na pagkabaliw. Ano? Importante, hindi pa naman ako nawawala sa sarili ko. Sabi ko nga, kung dati ako lagi nagsusurprise sa mga birthday, ngayon susurprisahin ko yung sarili ko. Gusto ko pag uwi ko may happy birthday. Ako nag-design. Dati nag-hotel naman ako mag-isa.
Ay, nako. Hindi siya okay kasi hindi ako makapagluto. Mas gusto ko yung luto ko. Hindi masarap pagkain sa hotel, guys. Hindi rin masarap luto ko. Pero masaya ako doon. Okay? Oh, Aquarius. So, a lot of emotion ang nangyayari sa'yo ngayon. Pinopokus mo yung sarili mo sa future at sa trabaho. Gusto mong mag-take a risk sa isang bagay na nagpapagulo ng isipan mo. At yun yung pakikipaghiwalay sa taong to. At parang magkakaroon kayo ng agreement kahit na maghihiwalay kayo, no? Halimbawa, kung kasal kayo, ganto, ari-arian, kung may family kayo, may anak kayo, ganto, ganyan, ganto, visit station, mga ganun. So, depende, no? Take what is resonate sa'yo. Ngayon, kung hindi ito akma sa'yo, Aquarius, check your sun and moon and rising. Ngayon naman, kung hindi ka Aquarius, pero same na situation ni Aquarius, baka meron ka nito sa chart mo, kaya you can always taste. Lalo na, kung ikaw ay stalker or cross-watcher ni Aquarius, just flip or switch the energy, no? So, tingnan natin. Alam mo, Jane, kahit hindi ko basahin, kung pipiliin ka ng taong yan, kahit wala kang gawin, maging ikaw lang, ibig sabihin magpakatotoo ka, hindi mo kailangan tanungin para piliin ka niya. Dahil kung mamahalin ka niya sa totoong ikaw, hahabol at hahabulin ka. Ngayon, kung hindi ka naman hinabol, ibig sabihin hindi ka nun mahal. Okay lang yon kung parang, paano kung nararamdaman ko, di ikaw na umamin, tapos pag nakita mong wala, bitaw ka agad, ha? Walang masama dun. Minsan kasi may mga taong torpedo lang, pero pagka sinabi mo na yung nararamdaman mo at sinabi niya hindi talaga kita gusto, or kaya sinabi niya, yung katulad na sinabi ni Arjen Richard, oh my God, kay Maine, ano ba talaga meron sa atin? Ayoko sabihin, kasi baka mawala yung magic. Pa-victim din to. Isang to, no? Ayoko sa mga ganun lalaki. Pagka ganun talaga, bitaw talaga. Yung maguguluhan ako, bitaw talaga. Ha? Hindi ko alam kung ano posisyon ko sa buhay mo. Dati nung nagkaroon ako ng pangalawang boyfriend ko, hiniwalayan ako nung pangalawang boyfriend ko. Ang sabi ng pangalawang boyfriend ko kasi before is, wag mo ibibigay, kasi sobra ako magmahal talaga. Hindi ko talaga dinadala yung baggage yung next relationship ko, no. Sabi ko, sinabi ko yata mga 100 plus na mahal ko siya. Tapos, sabi niya sa akin, wag mo ako masyadong mahalin. Magtira ka sa sarili mo. Nung naghiwalay kami noon, bago ko sasagutin ko sana magiging boyfriend ko. Dami kasi akong manliligaw noon. Sabi ko, paano ko ibigay ko na sa'yo puso ko? Parang gusto ko na kasing sagutin ka. Bigla sinabi sa akin, wag mo akong mahalin ng buo. Magtira ka sarili mo. Pag sinabi talaga agad na ng tao, bibitaw talaga ako. Sabi ko sa inyo, hindi to. Oo, may phobia ako dati sa salita na gano'n na, ayoko. Hanggang sa nakita kami uli ng isang manliligaw ko na banda. Di kami naging kami. Okay, si Mix, hindi naman niya ako, si Mix, banda rin yun. Mahilig kasi ako sa mga long hair na rakista na mas natanda sa akin. Sinabi niya sa akin noon na, sinabi ko lang yun, kasi bigla na lang daw kasi ako nawala, nung sinabi niya. Sinabi niya lang daw yun kasi gusto niya mahalin ko daw, tumatutunan ko daw mahalin ng sarili ko, para hindi ako mawala. Oy, ang tagal na nun, ilang taon na. Wala na, kasal na rin siya. Pero, sinabi niya lang sa akin. Kasi hinanap niya ako sa FB. Ang dami kong manliligaw na bumabalik na since nung 2023. Yung iba doon na makakadate ko din sana nga lang. Nagulat ako na parang, bakit nasa kondo ko? Sabi ko talaga, pinalayas ko talaga. Kasi iba talaga gusto eme-eme lang. Ayoko ng eme-eme. Gusto ko talaga yung may connect band talaga. Kaya minsan, pilit ako ng pilit na mag-tour sana. Nga lang pagka sinasabi na parang gusto ng eme-eme, ay, naku, ewan sa'yo. Okay, Aquarius, magkakaroon ka ng maraming option din.
Maaring may option ka about sa job na mas tingin ko na mas gusto mo. At kahit na hindi siya ganong kalakihan ng kinikita sa kasalukuyan na job mo, mas tutuunan mo siya ng pansin kasi gusto mong gawin to. Yeah. Parang you will, pupunta ka Aquarius sa bagong yugto ng buhay mo na as in zero. Okay? As in clear na, yeah, I can do this. Yeah. Magiging napaka-independent mo, okay? Might be meron tao na tutulong sa'yo na matured na, this is King Pentacles, no? Matured person. Kung hindi siya mas matanda, might be matured na sa mga karanasan, no? Yeah, may high status at may stability. Might be may tumulong sa'yo about doon sa gusto mong trabaho or sa new work hard mo na kung may businessman or something na ganun, no? So, yep. Yan ang mangyari sa Aquarius within 7 days. So, let's go. Sunod ay tapos na ako sa Virgo, guys. Tapos na ako sa Virgo. Aries. Ayan, let's go. Oh, yun na, Aries. Wait lang. Yan na, Aries. Lagyan lang natin ng timestamp para naman yung mga manonood mamaya sa YT ko, makita nila. Hinihir ko nga yung inner child ko, kaya nga ako bumili ng mga candy na ipapamigay sa mga bata, diba? Nagpunta ako ng Manila kahapon. Nakalimutan kong dalhin na lungkot tuloy ako. Ang daming bata. Naglakad ako ng Binondo. Hindi kasi ako sa Chinese. Bigyan nyo nga ako ng Chinese restaurant na 50% off sa birthday. Sorry. Okay, current situation ng aking Aries. Kuripot ako. Kaya nga hindi ako pwede mag-bisyo. Alam ko, ugali ko eh. Paano? Breadwinner. Hindi ako mahilig sa easy money. Naniniwala ako na kailangan paghirapan mo yung mga bagay para mahalin mo kung anong meron ka. Kaya naiinis ako sa tao sa bahay na, kaya ako lumipat ng ibang bahay kasi kahit anong mamahaling gamit ang bilhin ko doon, ang dumi. Ngayon, alam niyo ba, nabibili ko, mura lang, pero mukhang mamahalin sa kaalagang-alaga ko. Kaya tonto ako sa sarili ko. Yun nga lang, puro kalyo kamay ko. Okay, Aries, protected ka ni Archangel Michael. Kung may mga bagay na nangyayari sa buhay mo na parang, bakit ganito? Pinipilit ko ayusin yung bagay para hindi ako masaktan, pero nasasaktan ako kasi pinapag-give up na yun sa'yo. Okay? Might be may tao magpo-post o mag-offer sa'yo ng commitment. Okay? Pero hindi ito yung taong nakasakit sa'yo. Yun lang ang sasabihin ko sa'yo, Aries. Kung may ina-expect ka, wag mo na expect yung taong yun. Kasi ito, si Archangel Michael ay ilalagay ka sa tamang posisyon, no? Yeah, thank you, Archangel Michael. Mahal-mahal ko yan. Etong taong to, may obsess ng sobra sa'yo. Gustong-gusto ka. At katulad to ng pagka-obsess mo sa tao na dahilan kung bakit nasasaktan ka ngayon. Okay? Kung hindi to ang current situation ng aking Aries, you can check your Sun and Moon rising. Ngayon, hindi ka Aries, pero sa inyong sitwasyon na to, alam mo na ang dapat mong gawin. Nag-stay ka dito, pero take it as resonate, no? Sigurado meron ka sigurong Aries sa birth chart mo, or kung meron kang ni-stock or cross-watcher ka ng Aries. So, tingnan natin na maaaring mangyari sa Aries within 7 days. Yan, tuloy sinipon lalo ako. Kaya ayoko umiyak. Okay, guys. Ano? Wow. King of Wands. Everything you wish for. So, bakit magkakaroon ka ng financial new beginning or stability, new beginning sa stability? Okay? New business, new investment. Ito yata yung sa tao na sinasabi ko na mag-o-offer sa'yo. Might be a matured man or matured na sa karanasan sa buhay. Okay?
Etong taong to ay hindi takot. Alam niya yung gusto niyang gawin. Motivated siya. Unlike na yung Knight of Wands na parang bigla nilang tumatalon. Etong King of Wands is yes, walang pipigil sa kanya pero alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung ipaglalaban niya. Alam niya yung gusto niya. At tingin ko, Aries, alam niya, ikaw to, okay? Or makukuha mo yung wish mo within 7 days. Kung ano man yung wish mo, magkakaroon ka. Kung hindi mo man makuha yung wish mo, magkakaroon ka naman ng hope and inspiration. Okay? Magiging kalmado ka. You're working towards healing sa progress. I think tutulungan ka kasi ng taon to para mag-heal. Doon ka magkakaroon ng alam mo yun, pakiramdam na okay, may tao naman at least na nandito para sa akin. Lucky you. Okay? So, lucky. Aries. Sana all. Na nag-healing ako. Wala. I have nobody but God. And Michael. Archangel Michael. Of course. So, yeah. Let's go. Sunod natin ang zodiac sign na what? Thank you, Kian. Sunod natin ang sign na oy. Thank you, Night. Cancer. Gabi nagugutom ako. Linis ako ng linis. Bakit? Kasi ganyan ang buhay mo. Huwag kayo mataba ako, 100 kilos ako. Okay, current situation ng Cancer. Current situation ng aking Cancer. Uy. Nakabaliktad yan. Yan ang gagawin natin. Emotion mo, pero kalmado. I think magsasalita ka ng sasabihin mo lahat ng emotion mo ng kalmado sa isang tao na gusto mo makipag-compromise. Kasi ayaw mo makipaghiwalay sa taong to. Nakabaliktad to. Okay? Hindi final to paghiwalay natin, ha? Okay? Pinagdadaanan lang natin to. Dahil ito, meant talaga to na mangyari sa relasyon natin, sabi ni Cancer. Meant to be tayo mag-away, pero kailangan natin mag-reconcile. Kasi ito, party ng buhay to. Okay? Hindi walang bibitaw. Parang gano'n, nice. Parang nakikita ko yung Korean novela. Hindi, mahal kita! Nice. Okay, tingnan natin mangyari sa Cancer within 7 days. Ibabalance mo ang sarili mo, ang pera mo. May papadalan ka din ng pera within 7 days. Maaaring may tatakbuhan kang tao para puntahan yung pinili mong choice dahil yun ang pinapalo mo, yung intuition mo. Ang tatakbuhan na sitwasyon or tao, okay, halimbawa if you're or puntahan lang yung taon to, halimbawa kung malayo ka, pupuntahan mo, parang gano'n, no? Kung nakarelasyon ka, tas halimbawa nakipaghiwalay ka na ng maayos, pero ayaw ka pa kawalan ng current relationship mo, I think bibitawan mo siya ng walang paalam at pupuntahan mo yung taong mahal mo dahil yun ang sinasabi ng puso't isipan mo at walang makakaano nun, okay? Kaya inaayos mo ngayon yung money mo. Ngayon, kung hindi ako pwede magsinungaling yun. Okay? So, yeah, let's go to our, sunod natin. Hello, Elaine! Anong susunod natin na zodiac sign, guys? Hello, Ramos. Elaine Ramos. Hi! Hello, Ronald. Tapos na ako dyan. Hello, Sakuragi. Favorite ko yan. Ewan ko, crush kasi Sakuragi kaysa kay Rukawa. Yun lang. Tapos na rin, Miss Chi. Welcome, Ma'am Lori. Tapos na rin ako sa Virgo. Ako na nga lang ulit. Capricorn. So, yeah, let's go, Capricorn. Tingnan natin ang current situation ng Capricorn. Hello, R. Tapos na ako sa Libra, pero follow nyo ako sa YT.
sa Ohanes Tribe, tawag dito, i-ano ko yan, i-upload ko to, kung walang mali ang iOS ko ngayon, maririnig nyo to. Kasi yung mga dating naka-screen recording ko, guys, hindi talaga naka-open mic, di ko alam. Pero ito, inano ko. Tapos na rin ako sa Libra, Aquarius, Capricorn na tayo, no? Okay, okay. Capricorn, parang nakikita mo, history repeated itself. Sikolo. Yun ang overall energy mo as of now. About to sa tao na may desire ka, tinatapon mo yung feelings na yon. However, I think hindi talaga mawala yung emotion mo towards ng tao yun. Lalo na kung may nakikita kang signs, synchronicity, numbers na nagpapaalala, letra, color, or sasakyan niya. Okay? Kung hindi yun ang current situation ng Capricorn, you can check your sun and moon rising ngayon kung hindi ka Capricorn. Pero sa yun ang situation na parang babalik kayo sa siklo ng tao na gusto mong kalimutan, pero andun pa rin yung feelings dahil at nakikita mo yung mga signs, di you can stay, lalo na sa mga cross-watcher, no? Pero take it as resonate, no? So, yeah, tingnan natin ang maaaring mangyari within 7 days sa aking mga Capricorn. Oh my God, hindi ko nalagyan. Kasi kayo eh. Kayo inaaway yun, joke lang. Nga lang ako talaga. Joke lang. 111 might be resonate kanina. 1112 eh. Okay. Hari mangyari sa Capricorn within 7 days. Susunod ko na yung Leo, guys. Sunod ko ang aking Leo. Ang aking ma-pride na Leo. Capricorn, within 7 days, I think magi-give and take ka. Parang kung hindi aayusin yung trabaho, di walang bonus. Parang ganun, no? Ipapatas mo yung trato mo sa lahat ng aspeto ng bagay sa buhay mo, sa tao, sa sitwasyon, sa trabaho, kung ano man yan. Meron bagay sa'yo na ipapakita na sign uli ang tadhana, si Papa Jesus, si Papa God, kung ano man ang pinapaniwalaan mo, na makukuha mo na yung bagay na niwi-wish mo. At yun ang dahilan kung bakit may mga bagay na kailangan mawala sa buhay mo at para magkaroon ng brand new beginning. However, iwasan mo na itrap ang sarili mo sa mga sabi-sabi ng ibang tao at yung binibigay nilang pressure towards you na hindi mo dapat angkinin. 17, 8, 4, or 13 might be resonate. Okay? So, yeah. Let's go to our Leo. Susunod ko sa Leo is Taurus. So, yeah. Stay lang. Inuuna ko talaga pababa, guys. Pataas. Bakit? Ewan ko. Ganun ako. Tingnan natin ang Leo. Current situation ng aking Leo. Please give me 3 cards. Current situation ng aking Leo. Di mo na kung minunong malamit. Oh, Leo, you're currently in a twin flame. Yeah. Mirrored soul mo or highest soul contract with someone. Hindi to soulmate. Iba to sa lahat na nakilala mo. Kasi andito din yung love. Mahal mo siya. However, you're in denial, hindi mo sinasabi na maaring ganun. Siguro iniisip mo baka mamaya sabihin nito may pagkadilulo ako or something like that, okay? Pero, willing ka naman. However, siguro ayaw mo palang magpatalo dahil ini-enjoy mo pa kung ano ang sitwasyon mo ngayon, no? Leo? Or natatakot ka, yun din. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Leo within 7 days kung yun ang current situation ng Leo. Kung hindi, check your sun and moon rising. At kung hindi ka Leo, para sa inyong situation, you can always stay. Okay, and yep. Please give me last 2 cards, Tarot Angels ko. Para sa akin, Leo. Okay, wow. Okay. Nakikita ko dito kay Leo yung parang, although si Dennis Trillo, Taurus siya, no?
Si Dennis Trillo before is parang hindi mo siya makante, 'di ba? Pero nung nagmahal siya nung kay Jeneline Mercado, which is Sag, lumabas yung inner child niya, no? I think yun din yung overall na mangyayari sa'yo. Lalabas yung inner child mo, even though nandun yung burden and anxiety, pero hindi mawawala yung ngiti mo, not because you're pretending kagaya ng iba, I think because talagang parang kahit may problema, parang ang si Dennis Trillo yung nakikita ko rito na parang kahit na anong sabihin mo, Taurus si Dennis Trillo, I know guys. Okay? I mean, parang ganun, no, na kahit may problema, may mga burden, andun pa rin, lalabas pa rin yung inner child mo, nakangiti ka pa rin. Dahil yun talaga yung parang yun din yung minsan natingin sa Leo na parang, ay, napaka ano nito, childish or napaka pabibo. But no, I think talagang yun ka lang, kahit na sobrang dami ng problema, hindi mo, iniisip mo man siya, hindi mo siya ipinapasa sa iba, okay? Iniisip mo siya dahil kaya mong gawin ng yung mga bagay na isolve, okay, mag-isa. Sa ngayon, I think sa ngayon, dahil gusto mo magpag-isa, gusto mo maging single, pero ando pa rin yung inner child mo at dahil doon, marerecognize ka ng mga tao sa paligid mo, okay? May mga pangit na recognize na baka sabihin na pabibo ka nga or pasikat ka or something like that, pero may ibang tao na hahanga sa'yo na kinakaya mo. So, I think dapat mag-listen ka lang dun sa mga bagay na sinasabi na magaganda sa'yo kaysa dun sa mga tao na kung ano-ano lang ang gusto nila sabihin. Kasi wala naman silang ambag sa buhay mo, okay? So, let's go to our Taurus. Ay, speaking of Dennis Trillo, grabe. Pag naalala ko si Dennis Trillo na nung bata pa ako, sabi ko kahit na naghiwalay sila ni Jeneline, alam ko magbabalikan sila. Nag-aalala ko yun. Tapos talaga dati, ang sungit-sungit niya, pero talaga na naging sila. Gusto ko magkaroon ng karelasyon na gano'n. No? Kasi laging sinasabi ng ibang tao, na pag lumabas ang feminine energy natin, mga babae, ibig sabihin, nasa safe space na tayo ng lalaki, right? Gusto ko rin makaranas ng parang boyfriend na katulad ni Dennis Trillo na pagka alam ko na safe space na siya, yung alam mo yun, lalabas yung inner child niya din. Hindi lang ako yung magiging masaya. I mean, gusto ko yung partner ko maging masaya din sa akin, no? Hindi yung parang ako lang yung may karapatan maging malambot. I mean, at least kahit sa akin, malambot siya. Parang ganun yung gusto ko, yung parang Dennis Trillo na happy na gano'n pagka may problema, seryoso, pero at least may safe space siya na pwede rin siyang maging childish sa akin. Gusto ko ng gano'n, ayoko ng tao na napagod na ako sa mga tao na parang they try to be hard na kayanin or maging matured. It's okay naman talaga na may times na may seryoso tayo. Pero gusto ko magkaroon ng Dennis Trillo na seryoso sa trabaho at sa ganang ginagawa niya. Pero pagka na ilalabas niya yung inner child niya. Yun yung gusto kong klase ng tao na makasama sa buhay, na partner ko talaga. So, napakaswerte talaga ni Jeneline Mercado. Sobra. Okay, so let's go to Taurus. Tingnan natin ang current situation ng aking Taurus. And one last card. Thank you so much. And there you go. May pinaglalaban ka ba ngayon, Taurus? Kung wala, hindi to para sa'yo. Check your sun and moon and rising. May nilalaban ka ba about or may nilalakad ka legal paperwork? Kung wala, alam mo na ha. Ngayon, kung hindi ka naman Taurus, tama no, Taurus, pero sa iyong sitwasyon, you can always stay. May pinaglalaban ng legal or inaayos na legal papers, may naaalalang tao na nagpapasaya sa kanya. Wish niya na sana na magkaroon ng divine intervention na makita niya ulit yung taong to. Ito yung tao na lagi niya chine-check through online. Parang at the same time, kahit na sana magkaroon ng divine intervention, hinihiling mo din na sana iligtas ka nito sa paraan na hindi ko alam. Might be yung hindi ko alam kung ano, no? So, yeah, Taurus, ikaw lang nakakaalam nun. Tingnan naman natin ang maaaring mangyari sa Taurus within 7 days.
Yay! Natapos ko siya. May 412. May trabaho. Kaya 12. Okay. Okay. Big changes ang nangyayari sa'yo. 3 major arcanas. The world, the moon, and wheel of fortune. Wow. Overall energy. Ace of Pentacles. Uy, kala mo. Uy, hindi ko pa. Ayun. Ayun. Sabi sa inyo, hindi na ako takot sa ipis tuloy. Ayan. Magkakaroon ka ng overall energy about sa financial beginning or might be I mean, parang nakikita ko dito sa Taurus may tinatayo kang negosyo. Yeah. Something will continue, something will end. Yun ang naririnig ko. May magtatapos sa buhay mo at may magko-continue ng bagong yugto. Halimbawa, kung may kaibigan ka na dati wala na kayo, tapos naging kayo na ngayon, okay, biglang naging kayo, hindi kayo nakita ng kaibigan mo pero magiging kayo. Meron ka namang karelasyon ngayon na tapos na, okay, tapos may kaibigan ka na babalik sa buhay mo na magiging kayo. Doon na makikita yung lahat ng bagay na okay, medyo mabigulo yun, no? Sabihin na natin, okay, magkakaroon ka ng accomplishment dito sa financial or stability beginning mo. Dahil meron kang bagay na tatapusin. Kompleto. Tapos na nga to. The Moon card. Alam ko sikreto to. Illusion dreams. Pero ang nalalaman ko parang yung the moon is may sasabihin kang about na sekreto or aaminin sa isang tao dahilan kung bakit magkakaroon kayo ng wheel of fortune. Ibig sabihin continuous din. Dahil to naka-destiny to. Kahit continuous, ibig sabihin may bagay na nagbago. Halimbawa, dumaan ka bigla sa shortcut, kahit may papunta dito na diretso Dasma na Patagaytay, pero dumaan ka ng Amadeo. Parang ganon, no? Yeah, kung naiintindihan mo ang ibig ko sabihin, Taurus. Ganda ng card mo. Ang ganda naman ng ending ng reading ko. Kung hindi man to financial, ito yung stability na sobrang, alam mo yung puno na hindi to magaganon. Kahit anong ulan, bagyo, linton, i-establish mo sa person na to. Okay, yung ini-stock mong tao, Taurus, I think, yeah, magkakaroon kayo ng continuous. Pero may kailangan kang tapusin nga. Okay, kung ano man yun, relasyon man yun, sitwasyon man yun, trabaho man yun, or kung ano man yung nagpapasakal sa'yo, I think, oo, kasi kompleto ka na eh. Tapos ka na doon sa karma na sitwasyon na yun eh. May sasabi mo na kung ano yung totoong nararamdaman mo sa taong to. At magkakaroon kayo ng bagong, continuous pero bagong daan. Okay? Bagong yugto. Okay? 21, 3, 18, 9, 10, 1 might be resonate. So, yun nga. Hi, Libra. Tapos na ako. Nakadalawa ako ng Libra. Pero, yeah, sa lahat ng tao na nanonood, thank you sa mga next day, no? Thank you din. So, sorry kung naumiyak ako. Follow nyo ako sa Ohanes Tribe sa YT. Kasi, i-upload ko to ngayon. Wish natin na sana, alam nyo, minsan iniisip ko nung simula nag-update ako ng iOS, tas minsan hindi nga naka-on yung mic kahit naka-on dapat. Siguro, thank you Kuya Kicks. Part ng, alam mo yun, it's meant to be na hindi yung record yun. Kasi nung nakaraan naman, record ako ng record kasi namamatay, full daw, pero ang laki pa, 50 gig pa yung yung pre ko. Kaya, yeah, hindi ko maintindihan. Pero I think it was meant to be kaya hindi umiinit yung ulo ko, no? So, yeah, thank you sa lahat. Kompleto na yon. Punta kayo sa YT ko. I-upload ko to mamaya or bukas. Meron na tayong timestamp din. Okay?